Nagkakilala kami ni Kayla through textmate noon. Magka-textmate kami nung high school ako. I think I was in third year high school. Tatlong taon yon. Tapos binigay ng tito ko yung number ko sa kanya. Binigay din ng tito ko yung number niya sa akin. So, doon kami nagkakilala. Tapos we've been friends sa Friendster, then sa Facebook. Pero nagkaroon talaga kami ng major reconnection noong 2017. Yun yung una namin date nung na-meet ko siya sa MOA. Then, ayun, usap kami, magka-chat kami palagi. Sa nagkagustuhan kami, hanggang sa naging kami. Ang nagustuhan ko kay Kayla, yung mabait siya, tapos pagbigay, tapos maalalahin din sa lahat ng bagay. Gentleman siya, na-appreciate ko yung every single way na, for example, magko-commute kami sa jeep. Pagbababa kami sa jeep, aalalayan niya yung ulo ko just to make sure na hindi ako mauuntog. Tapos, basta lagi niyang inuuna yung kapakanan ko. Baby love, ipapamako ko sa iyo na mamahalin kita habang buhay. Basta mamahalin kita araw-araw. Hi baby, I promise na simula sa araw na to, June 28, 2024, magiging mabuting wife ako para sa'yo. Napangako ko sa'yo na lagi lang ako nandito para sa'yo to support every decision na gagawin mo sa buhay. I promise na mamahalin kita buong buhay ko. Hindi ako magsasawang ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Magkasama natin nga abutin yung mga pangarap natin sa buhay hanggang sa maging successful tayo together. Magkasama tayo maglilingkod sa Diyos na Yehova hanggang sa magkaroon tayo ng mga anak. Umaba pa ang ating relasyon, ang ating relationship. Pinapangako ko sa'yo, baby, hindi ka magsisisi na ako yung una mong naging girlfriend. Hindi ka magsisisi na ako rin yung kasama mo habang buhay. I promise I'll be the best wife you'll ever have. Excited na akong makasal sa'yo. Ay, baby, mahal na mahal kita. Sana wag kang magbago. I promise I'm yours, always and forever. Through the good and the bad, for worse or for better. I wanna be with you for the rest of my days. I promise I love you forever and ever and always. From this day on, I will be everything that you need, and I won't let anyone or anything come between you and me. 'Cause this love we got is deeper than oceans. My heart is yours and you know this. I'll follow you where you're going, 'cause that's where my home is. Just one look into your eyes and I knew I was gonna spend my life with you. I promise I'm yours, always and forever. Through the good and the bad, for worse or for better. I wanna be with you for the rest of my days. I promise I love you forever and ever and always. Hold me close, don't let me go. 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 I promise I'm yours, always and forever. Through the good and the bad, for worse or for better. I wanna be with you for the rest of my days. I promise I love you forever and ever and always. Take a walk in the park, holding hands in the dark.
steal a kiss beneath the stars. My heart beat fast as I looked at you, and I could tell yours was racing too. We fell at once and never looked back. My love will never fail you. My arms will always save you. I will make you. I will. Tali ba lahat? Hindi kayo, huwag ka nang umasa. Wala nga, naiwan ko nga siya. Dumaldal nga kasi. Ang laman ng walo. Kaya kasi dito na. Ay, ano na? Bakit hindi mo? For always. Paano yung Tarshiro? Ganun lang. Bakit ba? We got caught in the rain, just two kids at the end of May, just trying to figure out what life could hold. See, I don't believe in chance. I think it's the choice we make. Oh, and I choose you for the rest of my days. My love will never fail you. My arms will always save you. I will make you. I will make you. Ay, thank you! Thank you! I swear Organic to siguro to. always fight Oh! No one can touch this love. Oh, I will make you. I will make you mine. You are all I'd ever need. You are more than I could hope you be. You are home to me. My love will never fail you. My arms will always save you. I will make you. I will make you mine. I swear to always fight for us, and I swear no one can touch this love. Oh, I will make you. I will make you mine. My love will never fail you. My arms will always save you. I will make you. I will make you mine. Ooh, I swear to always fight for us, and I swear no one can touch this love. Oh, I will make you. I will make you mine for always. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last
look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful. At pagkatapos ng awit, pakikisuyuan natin si Brother Bon Erasmo sa kayo po na Diyos ng kaayusan ng pag-aasawa, kayo po na maligayang Diyos na may banal na pangalang Jehovah. Kami Diyos na Jehovah ay masayang lumalapit sa inyo sa hapong ito dahil marami kayong pagpapala na ibinigay sa amin. Salamat po Diyos na Jehovah sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, pagbibigay sa amin ng protection. Ano pat narito kami sa lugar na ito para masayang mapanood ang kasal ni na Melvin at Kyla. Nakikisuyo kami Diyos na Jehovah na pagpalain sana ng inyong banal na espiritu ang magandang okasyon na ito. At nawa ay patnubayan ninyo ang mga gagamitin ninyo na mga tagapagtawid ng inyong mga paalaala at tagubilin para po ang tagumpay ng kasal na ito ay maidaos. Kaya salamat po Diyos na Jehovah sa pribilehiyo na makasaksi ng ganitong okasyon. Salamat po na ipinararating niyo sa amin ang inyong mga kaayusan at kami po ay masaya na nagnanais na makaalinsabay dito. Kaya pakisuyo Diyos na Jehovah, pagpalain po ang maghapong kasalang ito at patnubayan ng inyong banal na espiritu. Gusto rin namin humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamali namin at nais naming iparating sa inyo ang aming papuri at pasasalamat. Pakisuyong digin niyo po sa langit, hinihiling po namin sa pangalan po ni Jesucristo. Amen. tawagin po natin ang ating officiating minister, si Brother Louie Cabanel. Itoon natin ang ating hindi nababahaging pansin. Na masasaksihan ang pag-iisang dibdib ni Melvin at saka si Kyla. Ang pahayag na ito hinggil sa kasal, siyempre para sa inyong dalawa yan, Melvin at Kyla, no? Hindi ito para sa kanila, no? Para sa inyong dalawa ito. Pero may mga simulain sa Bible na pakikinabangan hindi lang ninyong dalawa, maging sila rin lahat na narito. Ang pag-aasawa, ito ay isang marangal na kaayusan sa paningin ng Diyos. Yan. Ito ay isang napakarangal na kaayusan sa paningin ng Diyos. Gusto kong sariwain muna sa inyong dalawa, Melvin at Kyla, yung bang unang kasalang naganap ayon sa kasaysayan. Hindi minabuti para sa lalaki na manatiling nag-iisa. Yun ang pinakapuntong binanggit doon sa tekstong yon. Kaya talagang kahit hindi hilingin ni Adan, kay Jehovah ay bibigyan siya ng kapariha. Paanong ginawa ni Jehovah hinggil dito? Ayan, pwede nyo akong subaybayan, Melvin, Kyla, doon sa Genesis, Kabanata 2, mga talatang 21 at saka 22. Ayan, pwede nyo akong subaybayan, Okay, kung nakita nyo na, ganito ang sabi, Kaya ang lalaki ay pinatulog ng mahimbing ng Diyos na Jehovah. Habang natutulog ito,
kinuha ng Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at saka isinara ang laman sa ibabaw nito. Sa talatang 22. At ang tadyang na kinuha ng Diyos na Jehova mula sa lalaki ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ang babae sa lalaki. Ayan. So anong ginawa ng Diyos na Jehova? Iginawa niya ng kapariha si Adan. Saan kinuha? Sa tadyang. No. Alam niyo ba, Melvin, at Kayla, ang kahalagahan kung bakit sa tadyang kinuha ng Diyos ang ginawang kaparihan ni Adan? Ayon sa ating mga referensya, ito ay nagpapahiwatig na gusto ng Diyos na magsama kayo na para bang isang laman. Di ba? Kaya nga sinabi ni Adan, si Eva, sabi niya, ito ay buto ng aking buto at laman ng aking laman. Kaya ang gusto ng Diyos na Jehova, para silang makasagisag na iisang laman. Di ba? Kaya kung sila'y iisang laman, dapat ba na itago, ilihim ng asawang lalaki o ng isang asawang babae ang ilang mga bagay-bagay, kapasyahan at iba pa? Hindi. No? Tama ang yung sagot. Kasi kayo ay makasagisag na pinag-isa ng Diyos na Jehova. Gayon din, pinagpala sila ng Diyos at sinabi, magpalaanaking kayo. Doon lang muna tayo. Kunin natin yung pinakang sustansya nitong talatang ito. Anong sabi? Ang sinabi ay, pinagpala sila ng Diyos. Yun. Sa mga ganitong kasalan, kapag ginamit natin yung terminong pinagpala, ang tinutumbok nito, kinasal. No. Pagkatapos ng kasal, saka ngayon sila sinabing magpalaanakin. Melvin, Kayla, matututo kayo. Yun ang punto. No. At yan ang gustong-gusto ng Diyos na Jehova. Matuto kayo para sa matagumpay na pagsasama bilang mag-asawa sa pamagitan ng mungkahing ito na nabasa natin doon sa Genesis 2:24. Paano naman halimbawa? Kasi mungkahi nga ito, hindi naman batas ito. Paano kung hindi nyo sundin? Naroon pa rin kayo sa poder ng inyong magulang. Halimbawa, ano ang possibility o pwedeng mangyari? Di ang pwedeng mangyari. Halimbawa, si Melvin, kahit masarap pa siyang matulog, pero medyo tanghali na, baka masika. Baka ikaw masika nung yung magulang. Yanan, Melvin, tanghali na, ba't ikaw tulog pa? Di ba? Yan. Ano ang iba pang pwedeng mangyari? Ang pwedeng mangyari, pwedeng hindi kayo mag-intindi sa buhay. No. Kasi nandiyan naman si nanay, nandiyan naman si tatay. Ayan, di ba? Si Melvin ay nalimutan yata niya na may asawa pala siya. Maaaring mayroon siyang mga desisyon na hindi niya agad kinukonsulta sa kanyang asawa, sumama sa mga kaibigan, naalala niya, teka, may asawa nga pala ako. Yan. So may mga adjustment yan, Ito ang isa pa, Melvin. Mangunguna ka sa spiritual na kapakanan ng inyong pamilya. Kinamit natin dito yung salitang pamilya kasi hindi naman habang panahon kailang dalawa. Siyempre dumarating din yung panahon na magkakaanak kayo, Okay. At kung magkakaanak kayo, pamilyang masasabi, so ikaw, Melvin, ay magiging mangunguna ka sa spiritual kapakanan ng iyong sambahayan. Alam mo, itinatayong bahay. Ang isang itinatayong bahay, kapag ito ay itinayo na hindi ginamitan ng materialis ng mga engineer na tinatawag nilang complementary angle. O ang iba pang tawag nila dyan ay 90 degrees angle. Pag nangyari ang bahay na hindi ginamitan ng ganitong pamamaraan, pwedeng wala sa level, wala sa hulog, tagilid, banking. Ano kaya ang sasabihin ng nagdaraan? Ano ba namang klaseng bahay ito? Pagkakatayong ito, ba't ito ganito? Ayan, di ba? So, sa katulad na paraan, ganon si Kayla, kaimportante sa iyo. Pinahalimbawa natin sa isang tahanan. Ganon kaimportante si Kayla. Okay, so inaanyayahan ko ikaw, Melvin, na pakisuyong buksan yung
iyong cellphone, Kaya ngayon, itinigil na ninyo ang panlilinlang magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa dahil tayo ay bahagi ng iisang katawan. Ang magnanakaw ay Cinco pa lang. tama ba? Efeso 5:25, 28 at 29. Okay. Mga asawang lalaki, patuloy na mahalin ang inyong asawang babae kung paanong iniibig ng Kristo ang kongregasyon at ibinigay ang sarili niya para dito. Sa katulad na paraan, dapat mahalin ng mga asawang lalaki ang kanilang asawang babae na gaya ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawang babae ay nagmamahal sa sarili niya. Dahil walang sinumang napupuot sa sarili niyang katawan, kundi pinakakain niya ito ng inaalagaan, gaya ng ginagawa ng Kristo sa kongregasyon. Isang magandang payo naman sa iyo, maging magalang ka at magpasakop kay Melvin. Ayan. Pagka binanggit natin yung maging magalang, hindi naman mahirap intindihin, basta magalang ka kay Melvin, tapos mapagpasakop. Kapag ka mapagpasakop, ibig sabihin, hindi mo ina-under si Melvin. Hindi mo sisikapin na maging ahid ka sa kanya sa mga bagay-bagay. Yan. Kasi ikaw ay isang babaeng mapagpasakop. Yan. At sisikapin mo, Kayla, na ikaw ay maging isang tunay na kapupunan para kay Melvin. Kapupunan. Kumbaga sa isang sisidlan, isang baso, kapag kalahati lang ang laman, kulang, hindi satisfied yung iinom nun. Asawang babae sa kanyang asawang lalaki, kung paano nagpapasakop siya sa Panginoon. Dahil ang asawang lalaki ang ulo ng kanyang asawang babae, kung paano ang Kristo ang ulo ng kongregasyon, nakatawan niya at siya ang tagapagligtas nito. Ang totoo, kung paano ang kongregasyon ay nagpapasakop sa Kristo, ang mga asawang babae rin ay dapat magpasakop sa kanilang asawang lalaki sa lahat ng bagay. Ayan, salamat Kayla. Ayan. So kapag ka naikakapit mo yan, ay yung mga nabanggit dyan, ikaw ay magiging isang asawang babae na pinakamamahal para kay Melvin. Ayan. So matapos ninyong malaman ang inyong mga pananagutan sa isa't isa, ang kailangan naman dito ngayon ay pag-ibayuhin yung pag-ibig. Sa Bible kasi merong 4 na uri ng pag-ibig Pero ikaw ba, Brother Melvin Bolante Mituda, sa harap ng Diyos na Jehova at ng mga saksing ito, sina Brother Jimmy Isoy at Sister Leah Gomez, at sa harap ng mga naririto ay kumukuha kay Sister Jean Kayla Borja sa Montina bilang iyong pinakasalang asawang babae upang ibigin at pakamahalin alinsunod sa banal na kautusan na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang lalaki habang kayo ay kapwa nabubuhay? I do. Okay, salamat. Kay Kayla naman. Yan, pagsuyo ang mikropono. Ikaw ba, Sister Jean Kayla Borja sa Montina, sa harap ng Diyos na Jehova at sa harap ng mga saksing ito, ay kumukuha kay Brother Melvin Bolante Mituda bilang iyong pinakasalang asawang lalaki upang ibigin at pakamahalin at matinding igalang alinsunod sa banal na kautusan na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang babae habang kayo kapwa ay nabubuhay? Yes, I do. Okay, salamat. Yan, dadako na tayo sa panata ninyong dalawa. Mananata na kayo. Yan, pwedeng magharap kayong dalawa. Ako si Melvin Mituda ay kumukuha sa iyo ay Jean Kayla Borja sa Montina upang maging aking mapapangasawa ay pinakasalang asawa upang ibigin at pagmamahalin alinsunod sa batas ng Diyos
na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang lalaki. Habang tayo'y kapwa na magkasamang nabubuhay sa lupa ayon sa kaayusan ng Diyos sa mag-aasawa. Ay kumukuha sa iyo, Melvin Volante Metuda, upang maging aking pinakasalang asawa, upang ibigin at pakamahalin, at matinding igalang, alinsunod sa batas ng Diyos, na nakasaad sa banal na kasulatan, para sa mga Kristiyanong asawang babae, habang tayo ay kapwa magkasamang nabubuhay sa lupa, ayon sa kaayusan ng Diyos sa pag-aasawa. At nakikitang tanda na nagpapahiwatig sa lahat na pinagkakaisa ang lalaki at babae sa bigkis ng pag-aasawa. Ayan. Okay, so dadako na tayo sa pirmahan ng marriage certificate. You're a picture, and every piece seems to fall into place. You're the moment when I know that I will never be the same. And every word that I could find in the corners of my mind will never be enough to let you know. Brother Melvin Volante Metuda at Sister Jean Kayla Borja Montina ay nakipagtipan sa harap ng Diyos na Jehova at ng mga saksing ito. Si Brother Jimmy Ison, Sister Leah Gomez at sa lahat ng mga nakasaksing narito na tinatanggap nila ang isa't isa sa buklod ng pag-aasawa. Ako bilang ordained minister at sa pamamagitan ng autoridad na ipinagkaloob sa akin ng banal na kasulatan at ng Republika ng Pilipinas ay hindi dapat paghiwalayin ng sinumang tao. Nais po namin una sa lahat na ipaabot po sa inyo ang taus-pusong pasasalamat sapagkat ang marangal na kaayusang ito ng pag-aasawa ngayong hapon ay muling naganap sa pagitan ni Melvin at ni Kayla. Makikisuyo po kami, Diyos naming Jehova. Pakisuyo, tulungan niyo po sila na magkaroon ng magandang tunguhin sa kanilang buhay. Paglingkuran po nila kayo habang sila ay nasa kalagayan pa. Pakisuyo po na anuman ang kanilang mga tunguhin, anuman ang kanilang mga layuning nais gawin, lalo't may kaugnayan sa pagpapabanal sa inyong pangalan, paglilingkod po sa inyo, pakisuyo na inyo po silang tulungan at gabayan upang maging matagumpay sila. Makikisuyo din po na bagaman marahil ay pati una na nilang alam ang mga payo, mga simulain prinsipyo mula sa banal na kasulatan, pero pakisuyo pong tulungan niyo po sila, si Melvin at saka si Kayla, na i-apply nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ang kanilang mga narinig na payo mula sa inyo. Upang sa ganon, mapuri po nila kayo mula ngayon hanggang sa panahong walang takda. Diyos naming Jehova, marami po kaming nais ipagpasalamat sa inyo. Ngunit dahil sa karamihan ng mga ito, ay pakisuyo po na maunawaan po ninyo dahil hindi namin mabigkas ng isa-isa ang mga ito. Sana po Diyos naming Jehova, hanggang pagtatapos ng okasyong ito, ay taglayin po namin ang buhay at kalakasan, kaligtasan, at laging namin isaisip kung paano po namin kayo pupurihin. Kami po ay nagkukulang din at nagkakamali. Pakisuyo po, nabigyan niyo po kami ng pagpapaumanhin. Sana po, Diyos naming Jehova, lahat po ng ito ay inyo pong dinggin diyan sa inyo pong maharlikang trono sa langit sa pangalan po lamang ng inyong pinakamamahal, pinakasisintang anak
na si Kristo Jesus. Na ipakilala sa inyo ngayong hapon sa kasalang ito sina Brother and Sister Mituda. Ngayon, wawakasan natin ang seremonyang ito sa pag-awit muli at pagbibigay puri sa Diyos na Jehova sa napakahalagang okasyon na ito. At pagkatapos ng awit, mga kapatid, ito na yung pagkakataon natin sa pinaka-paborito natin, isa sa mga paborito natin na mag-picture. Pagkakataon natin na mag-picture kasama ang ating bride at ang groom. Aawit muna tayo, mga kapatid. Awitin natin ang awit 132. Pakisuyo. Buksan natin ito, yung ating songbook. Awit 132, ang pamagat nito, tayo'y isa na. Tamang-tama. This love is the best thing I have found. Like a garden bursting through the ground. Every hope brought to life. Every day I realize this love is the best thing I have found. You're the best thing I have found. We're an ocean, a gentle power that could never be contained. Moving softly, like the rain that falls and dances on the plains. And every word that I could find in the corners of my mind will never be enough to let you know. This love is the best thing I have found. Like a garden bursting through the ground. Every hope brought to life. Every day I realize this love is the best thing I have found. You're the best thing I have found. Best thing, the best thing, the best thing I have found. Best thing, you're the best thing, you're the best thing I have found. You're the best thing, the best thing, you're the best thing I have found. This love is the best thing I have found. You're the best thing I have found. It's been a long day
namin ngayon upang tamasahin namin ang mayayamang espiritual na pagkain na patuloy na inilalayo sa amin tulad kanina. At ganoon din po sa pagkain na sa harapan namin sa ngayon. Tamasahin namin ito at sana po masiyahan kami rito at patuloy na makapagbigay kami ng kapurihan sa iyong banal na pangalan at sa natitira pang mga oras nawa lagi namin isipin na kayo bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lagi namin isipin na sa lahat ng aming ginagawa ito'y ayon sa kapurihan ninyo. Panalangin pong ito mga Jehovah, mga pagsusumamo namin sana po makarating dyan sa inyong mahalikang trono. Wedding reception. Thank you for taking time to be part of the celebration to the journey of their love and togetherness of our lovely couple. This is a very sweetest moment they have in their lives, especially to those people who traveled for so many miles in order to attend to your very special day. You made absences, you made struggles only to attend this very special moment for Melvin and Kyla. So, ladies and gentlemen, friends and loved ones, let us clap our hands to the newlyweds and extend their heartfelt gratitude to all of you by celebrating their new life as couple. Starting today, today is June 28, 2024. So, mark this very important day in your lives. So, by the way, my name is Sarah And I am Jeric. and we will be your host for today's event. So, naiintindihan niyo naman yung sinabi niya mula simula, no? Ibig sabihin nun, maraming salamat sa pagdalo niyo dito sa isang napakaganda at espesyal na gabing ito ng pag-iisang dibdib ni Melvin at ni Kyla. For us to have a very momentous night today, we will have a song number. Are you excited for this number? There is a gift that comes from above, a lovely gift called being in love. When two
hearts begin to beat as one. And a wonderful time has begun. Oh, it's simple, so easy, and it's something we know. With a threefold chord, love will grow. With Jehovah to guide us in all that we do. How I love to be truly in love with someone like you. Someone like you. Trials will come our way, but our love will grow stronger each day. We will build a bond that no one can take. We will build a love that no one will break. No, no, no one. It's simple, so easy, and it's something we know. With a threefold chord, love will grow. With Jehovah to guide us in all that we do. How I love to be truly in love with someone like you. Someone like you. Nothing can destroy your love. This precious gift is from our God above. Exclusive devotion, love us from us dead. You are bone of my bones, you are flesh of my flesh. Such an excellent woman. In all that you do, I will spend all my life loving you. I want you to know how I feel, 'cause my love for you is so very clear. I bless the day you came into my life. I bless the day I made you my wife. Ooh, yes I do. It's simple, so easy, and it's something we know. With a threefold chord, oh, love will grow. With Jehovah to guide us in all that we do. I want love to be truly in love with someone like you. Someone like you. How I love to be truly in love with someone like you. Congratulations, Melvin and Kayla. Sang. Ikayan ko na lang yung aking mensahe para matandaan ninyo na. Gusto ko lang tanungin si Melvin. Masarap ba Melvin ng ubas? Apo. Ay yung pasas. Masarap siya masimin eh. Masarap din. Ngayon, yung ubas, sariwang-sariwa pa yan, masarap. Pero habang tumatagal yung inyong pagsasama, darating yung time na medyo matanda na rin, kasi tulad kanina sa kasal, habang buhay, yung inyong pagsasama. Kaya maging ubas man yan, o pasas, sa bandang huli, masarap pa rin yan. At yun ang lagi niyong tatandaan. At isa lang, ikapit niyong simula sa Biblia, kasi marami talagang darating na hazard
mga problema, pero ito'y mapagtatagumpayan ninyo. Pag ikinapit nyo yung simulain sa Bible. Simulain yan, Efesos 5:33. Magka-problema man kayo, lagi niyang isipin yon, Efesos 5:33. Ano mga pagdaanan ninyo, laging isipin niyo yun. Simulain yun, ibigay niyo ang iyong asawa tulad ng iyong sarili. Kaagibat din doon, yung sa bandang huli, yung paggalang ni Kayla. Kaya pag sinunod din yan, simulain ng Bible, malulutas lahat ng mga problema, tulad kanina, yung 3 ikit na binanggit kanina, lagi niyong ikakapit. Kaya, sana, sundin niyo yan, Ubas, Efesos 5:33. Muli, maraming salamat sa inyo. Na bagong hashtag or bagong reminder naman para sa dalawa. Siyempre, congrats ko muna yung dalawa. Okay, sige po. Tapos, thank you na. Magandang gabi po sa ating lahat. Parang ang ganda na sasabihin. Pero nininervyos. Ang masasabi ko lang sa inyong mag-asawa, parang yung talk lang kanina nung nagkasal. Ang mas gusto kong i-message sa inyo yung binanggit na din ni Brother Mabini, yung ikid. Diba diniin kanina yung 2 tali, tapos yung pangatlong panali o tali, ikid. Yun ay kumakatawan kay Jehova, kaya sana patuloy niyong maalala yun sa pagsasama ninyo. At walang iyakan. Iyak eh. Ano gagawin? Hindi ka makatissue. Para humaba o tumibay yung inyong pagsasama, palagi niyong alalahanin at bulibalayin yung mga mensahe na yon. Para dumating man yung, sabi nga kanina, struggle ba yon o mga pagsubok, ay mapagtagumpayan ninyo. Yun lang at salamat. Baka po kasi sabihan ako na bumubulong na naman ako dito sa harapan. So, bago po ako magsimula, syempre babatiin ko muna si Ate Kayla at si Kuya Melvin ng happy wedding. Ingat. Muntik na maging anniversary. Okay. Ito yung hinihanda ko po sa inyo na message, pero ginawa ko na lang po siyang patula. Ang pamagat po nito ay, sa mundong nagbabago, ikaw ang sigurado. Ay, wait lang, babaguhin ko pala. Sa mundo ni Kaylang nagbabago, si Melvin ang sigurado. Okay, simulan ko na. Ate Kayla, ilang plano na ba ang naiguhit mo? Mga akala mo na magiging totoo, pero nabigo ka lang sa dulo. Siguro, di mo na makwenta, no? Isama mo na yung mga imahinasyon na magpapabago sa realidad kung saan totoong magulo. O kahit sa Koreanong open na lang tayo. Park Seo-joon ba o Chaeyoon mo? Sige, bibilangan kita. Pumili ka, 1, 2, 3. Sino nang pili mo? Di ba nagbago? Okay, Kuya Melvin. Hanggang kailan ka mananatiling walang buhay at matamlay? Kung nais mo lang naman, buhay mo'y maging makulay. Kung saan si Ate Kayla ang naging bahagi, siya ang iyong karamay at sabihin, pwede ba yun, baby love? Dito ka lang, hawak tayo ng kamay. At mag-pray tayo ng sabay. Ngayon, mahirap manigurado, lalo kapag nervyoso. Siguro, kakakapin nyo to. Ay, joke. Joke lang po. Pero sa desisyong ito, dito kayo totoong seryoso. Seryoso sa pagkananarito, sigurado rin kayo na talaga na kayo ang magiging magkapareho. At bonus mo pa, si Kuya Melvin, kahit tumaba sa luto ng Ate Kayla ko, walang magbabago, basta mag-diet na lang kayo pareho kung kailan nyo gusto. At marami pa po kayong tatahakin. Pero, pwede nyo po bang inyong maging saloobin na isa't isa ay patawarin at palaging sabihin na, mahal, ikaw'y bumalik sa akin. Kasama sa pagiging isa, ang pagkakaroon ng gera. Minsan, may toyo, minsan mainit ang ulo dahil wala na kayong kwarta. Pero kahit ano man ang mangyari, palagi niyong iisipin, Ate Kayla at Kuya Melvin, si Jehova ay mabait sa atin. At gusto niya na inyong pag-aasawa ay magtagumpay rin.
Maraming salamat sa pag-iimbita at pagiging unexpected family namin. Ngayon, isa na lang ang tanong ko. Maging inyong foster sister kaya ako, ay gusto nyo pa rin? Sana, oo na lang din. Kasi mula sa pamilyang Gomez at Tagkawayan Congregation natin, kayo ay magiging bahagi na rin. Muli, happy wedding Ate Kay at Kuya Melvin, at ang tulang ito ay aking tatapusin sa katagang tunay na kailangan ni Kayla, si Kuya Melvin, and now, the new chapter begin. Siyempre, di natatapos dito ang lahat. Meron po akong inihandang kanta. Grabe, may FX agad. So, music. Bayad ko yung sound. 시간이 흘러간 대로 내 안이 바라고 있잖아 심장이 뛰는 걸 막을 수가 없는데 내가는 항상 원하고 매일 같은 사랑을 함께 했던 그 사람이 너였어 내가 항상 기다렸던 사람 한참을 기다려 너를 속 사랑이 지금 여기에서 해줘 너는 나를 그 사람 모든 걸 주었던 내 마음에 따뜻하면 널 안겨줬던 내 사랑 Piling ko sa bawat oras na hapon Wala ba kayo? Wala ba tayong mga kamay dyan? Palakpakan naman natin si Bear. Magaling siyang mag-Korean. Korean, tapos mag-Filipino. Masagot na ang tanong na nag-alala noon kung may magmamahal sa akin ng tunay. 내가 항상 기다렸던 사람 한참을 기다렸던 내 가슴 속 사랑이 지금 여기에서 있죠 너는 내 아니고 사랑
Ingatan mo yan, Ate Kayla. Kasi sabi kanina ni Beth, magkasama kayong tatap. Happy wedding sa inyong dalawa. Kayla, Melvin. Ang masasabi ko lang, sa buhay ng may asawa, hindi laging masaya. Merong panahon na parang kalsada lang. Yung kalsada, kung minsan makinis, tapos may minsan bako-bako. Yung pag bako-bako na yun, ibig sabihin yun yung mga pagsubok. Mga pagsubok sa buhay, ito ay mapagtatagumpayan natin kung tayo ay hihingi ng tulong sa Diyos na Jehovah. Kasi si Jehovah ang malalapit naman natin. Lagi lang natin aalalahanin yung binabanggit ng Santiago 4:8 na sabi nga ay, lumapit kayo sa akin, at siya ay lalapit sa inyo. Kaya, pag mayroong problema, sa Diyos ni Jehovah lang tayo hingi ng tulong. Kasi hindi natin kaya yun, na dalawa lang. Yun lang, maraming salamat. Naiiyak yata si Ate Leia o talagang bukal sa puso. Kayla, congrats sa inyong pagsasama. Sana magiging mabuti ang inyong pagsasama ng dalawa. At sana masabi ko lang sa iyo, Melvin, sana mahalin mo si Kayla. At sa Kayla, sana nagampanan mo rin yung magiging asawa kayo. Mahalin mo rin si Melvin. At ang masasabi ko kapag may problema, sana pagtulong-tulungan yung dalawa para lutasin. Wala kasing bagay na mabigat pag pinagtulong-tulungan yung dalawa. Alam ko parehas kayo ng dalawang mababait. Kaya tiyak ko na maganda ang pagsasama niyong dalawa. Maraming salamat sa inyo. Congrats. Okay, maraming salamat po. Maraming Congregation dito. October 2022. Oo. At ngayon ay 2024 na. So, 2 years. 2 years na. Okay. So, natutuwa po kami at nakasama namin kayo sa aming congregation. Pwede ba malaman namin kung kailan kayo nagkakilala at saan? At anong dahilan? Actually, matagal na kami magkakilala. We were textmates, year 2008? Textmates? Yes, 2008. So, I was introduced to him by my uncle na kaibigan niya. So, yung uncle namin, ibinigay yung number ko sa kanya, tapos vice versa. Tapos magkausap na kami no. Friends sa Friendster, friends sa Facebook. Yun. Ayun, social media. Talagang friends. May Friendster pa nun. Yes. Okay. So, it was what year? 2008. 2008. Third year high school kami. So, ilang taon na po kayong mag-sweetheart? Pang 80 months ngayon. Pang? Pang 80 months. 80 months. So, So, ano yun? Ilang taon yun? 6 years and 8 months. Ah. Tama, 8 na. 6 Galingan years nyo. 6 years and? 8 months. And 8 months. Okay. May tanong ka? Ito po yung ano pa na instrument. Nilalanin pa yung... Unang mag-asawa at kung paano to nakaka-relate sa mga mag-asawa sa ngayon. Gaya po ninyo, bago mag-asawa. Ayan. Sige. Hindi po kami magmamic, no? Yung gitara lang po yung magmamic. Kaya lumapit kami para kayo lang po makarinig. Okay. Ay lumikha at Espiritu'y binuhos, unang tao'y nalala, ngunit parang mayroong kulang, pinahili-hali siya ang mahin, para magkatuwang palagi ng lalaki. Para kayanan, tayo niya na sila ay maging isang laman. Ikaw aking lakas at kahinaan, ikaw ang tadyang sa aking tagiliran, ikaw ang tadyang sa aking tagiliran. Masaya ika'y kasama sa pagtitipon at pagsamba.
dakila ni Java sa akin para magkatuwang at naging ibigay at ayaw ni Akila at Priscilla. Sasambahin palagi si Jehovah magkasama. Ikaw aking lakas at kahinaan. Ikaw ang kadyang sa aking tagiliran. Ikaw ang kadyang sa aking tagiliran. Abraham, Sara, Maria at Jose, Isaac, Rebecca, David at si Raquel, David at Abigail, pinampan at papel, bilang mag-asawa, kaya magkakaroon ng bagong kabanata. Ang istorya nila Melvin at Micaela, ang unang pahina ngayon'y magsisimula na. Kayo mo ba ay isang naman? Natagpuan tadyang sa tagiliran. Sa lupa man tayo ay nagmula. Ika'y laging susungkitin kagaya ng tala. Tayo ng naunang mauwaran. Inilig ang tadyang sa tagiliran. Abraham at Sara, Maria at Jose, Isaac, Rebecca, Jacob at si Raquel, David at Abigail, pinampan at papel bilang mag-asawa. Renuyo at Lanyosa, Mabini, Palasige, Pinamira, Gomez at Almonte, mag-asawang Rase, sumasamba palagi kay Jehovah. Napakinggan natin ang napakagandang awitin na yon. Original compose nila yon na hango sa Biblia. At ngayon, pakinggan natin ang message mula sa tatay. Ito, tunay na tatay na to. Ni Ate Kayla, si Brother Roger Samon. Unang-una, congratulations sa inyong dalawa. Papasalamat ako sa lahat ng dumalo sa special occasion sa araw na ito o sa gabi ito. Ang alam ko, yung iba nanggagaling pa sa malalayong lugar. Ang masasabi ko lang sa inyong dalawa, sana maging tumagaling yung pagsasama. Saka, tawag dito? Sige lang po yan. Take your time po. Kinakabahan. Ang pag-asawa, mahirap talaga. Minsan, nag-aaway, di ba? Pero, dapat, kung ganit ang isa, kakalma ang isa, di ba? Para, Kaya, ang masasabi ko lang ulit, bilang mag-asawa, anong sabi sa Biblia, dapat huwag paabutin sa paglubog ng araw. Diba? Salamat. Yun lang masasabi ko. Okay. Maraming Hashtag iba. iba. Tapos hashtag kinakabahan ako. Pero naitabi ni Kuya hanggang huli. Maraming po salamat po. Palakpakan naman natin si Kuya Roger. Ano nga po ngayon? Saan nga po kayo galing pong akala ko Siargao. Surigao. Surigao. Welcome po sa Tagkawayan, Quezon. Okay, moving on po. Ito naman po, syempre, si Ate Vilma. Nakakatuwa to si Ate Vilma eh. Malalaki na ang mga anak pero parang baby pa. Nice sa pantanging araw ng aking anak sa okasyong ito. Sa pantanging araw pala. At ganoon din sa mga kapitbahay namin at sa mga kapatid na nandito. Maraming salamat sa inyong pagpunta.
Sa aking mga anak, ang may papayo ko, yung kagaya ni Balai ko. Yung nakaulat nga sa Efeso 4:26 na mapuot pero wag ang tawag nito, wag magkasakitan kumbaga. Wag humantong sa magkasakitan. Kasi natural na sa mag-asawa na hindi nagkakaunawaan, minsan nagkakaroon ng problema. Pero yun nga, wag na humantong na magkasakitan. Palaging dapat ay si Jehovah na isa inyong dalawa. Palaging isa-isip ang Diyos na Jehovah na sa gitna ninyo. Para kung ano man yung problema dumating ay inyong ma-solve lahat ng mga suliranin na dadating. Kasi tayo ay nasa mundo ni Satanas Wala tayo sa paraiso pa. Kaya ito ay nangyayari yung mga problema. Pero kaya natin ito kasama ang Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Congrats sa aking mga anak. Mapuot pero wag lubugan ng araw ang haba. Oo. Wag lubugan ng araw. I know sa lubog ng araw. Okay lang magalit pero wag naman daw malubugan ng araw. Sa kapalitan kayo, wag ko yung sabay magagalit. Pagkalma yung isa, yung isa naman ay alma, kalma, alma. Ganun lang. Okay. So, meron na silang bagong pangalan ngayon. Si Alma at si Kalma. Handa na ba kayo dun sa huli nating song number? Dito. Tagal na ako'y lumadalangin kung kailan ba sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin at sa habang buhay ay aking iibigin. Nang mamasdan ka ay may ibang nadama. Buhay muli ang isang pag-asa. Sabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Ay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di nahahayaan ika'y mawala sa akin. Wala ba kayong mga kamay dyan? Hindi namin marinig! Mamasdan ka ay may ibang natama. Buhay muli ang isang pag-asa. Sabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di nahahayaan na ika'y mawala sa akin. Yan Sa'yo ko lang nadama ang pag-ibig na magmamahal. Ang hanap ko ay ikaw. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Sa mga dalangin, dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di nahahayaan ay ika'y mawala
akin sa kanya. Grabe na to! Grabe na to! Napakaganda ng Grabe. Solid yung mga ngayon, performer. Oo, may dala siyang may dala siyang Ang hirap fans. i-judge. Nahirapan mag-judge yung ating kasal ngayon. Kung sino ang bibigyan nila ng 1 million. Salamat ulit kay Alden Richard. Kung pwede daw magbigay siya ng isang musika, kingdom music natin, pero tutugtugin niya to sa pamagitan ng harmonica. Familiar kayo doon sa harmonica? Tawagin natin ngayon si Lolo Daniel Borja, ang lolo ni Ate Kai. Tapahin niyo kung alam niyo. Wow. Wala ba kayo mga kamay? Ay, palakpakan po natin. Ilan taon na kaya siya? Ilan taon na po kayo, Lolo? 83. Gusto niyo pa ba ng isa? Nagustuhan niyo yung kanta? Ay, yung tugtog ni Lolo? Medyo nagingilid kanina yung luha ko. Oo nga, pa natatouch din ako. Kita ko din yung mag-asawa dito na natutuwa sila. So, isa pa, Isa Kasi pa. yung hinga talaga niya, talagang binibigay niya yung full.
Napakahusay. The best ka na at his talagang- age, 83 years old. Talagang na-amaze talaga ako sa mga marunong sa musika. Gitara, harmonica, piano, napakaganda. Anong pwede nyo sabihin sa inyong lolo? Tay, maraming salamat po. Alam ko po na marunong kayo ng mga musical instruments. Alam ko marunong kayo mag-violin, mag-gitara. Pero hindi ko po alam na marunong kayo mag-harmonica. Salamat po. Tay, ano sa inyo po pala mag-ano? Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Ang galing. Kasi yung mostly mga gitar. Pero marunong din si tatay mag-violin. Mag-harmonica. Hindi. Sunod yung gusto ko. Ito yung violin. Tatay. Mas ang galing eh. Ang galing yung harmony. Salamat tay. Tay, maraming salamat po ha. Galing. Maraming salamat po. Bigyan ng jacket yan! Meron po kayong gusto sabihin sa ating bagong kasal po, lolo? Maraming salamat po. Talagang tubig mo na kay Lolo Daniel. Hello, good evening. Just a quick message for everyone. Thank you so much for coming here tonight, for celebrating here with us. Maraming salamat sa lahat ng mga friends ko na dumayo mula sa malalayong lugar, sa buong Tagkawayan Congregation, sa mga kakongregasyon ko sa Taguig. Maraming salamat sa inyong lahat for witnessing our wedding. Ngayon, yung message ko to para sa'yo. Sinulat ko na kasi alam ko kakabahan ako kapag nag-impromptu ako eh. Hey baby. Everybody say, sana all. Everybody baby. Ano ba? So today marks the 80th month since naging tayo. Who would have thought we'd get this far? I'm so glad that we're finally married because this time, nothing can really separate us. Naiyak na ako. Baby, thank you so much for being so good to me since day one. I really appreciate you big time. You know, every little thing that I went through, you've seen not just the best, but the worst in me. But despite all that, you chose to stick with me. You know, baby, I'm so thankful that Jehovah gave me someone whom I could rely on. Kahit ano pa mang challenges yung dumating sa buhay ko. Now I have someone willing to hold my hand at damayan ako sa lahat. Hindi na ako mag-isa. At never na ako magiging mag-isa kasi palagi na ako may kakampi at palagi na kitang kasama. Thank you for coming to my life, for making me happy when I feel down, for being my confidant and my constant and best support system that anyone could ever have. I love you and will forever cherish you. Congratulations sa atin, we finally did it. Sa mga galing pang malayong lugar,
Maraming salamat. Ang mensahe ko sa iyo, baby love. Baby love! Wala nang masabi kasi sabi mo na eh. Dadamayan kita hanggang sa hanggang mabubuhay ako. Kahit anong problema, mga pagsubok na pero matatag ka, kaya hanga ako sa'yo. Simula day one. Oo. Salamat, maraming salamat sa sa'yo na yun. Ang hashtag natin. Sana all! Sana all! Sana all ang ating With feelings, Toy, with feelings. Sana all! Sana all! So, masaya tayo ngayong gabi, Kasi kanina, habang pinapakinggan ko din sila. Tama ba yung naisip ko? Kuwang-kuwa mo. So, meron pa bang gustong humabol ng message sa ating bagong kasal ngayong gabi? Baka meron pa sa inyong meron diyang may galit o kaya naman ay merong sobrang tuwa ngayon na gustong magbigay ng mensahe sa ating bagong kasal, ating program. At maligaya ko kayong sinasabihan na the beach is ours, the food is ours, at maraming salamat sa ating bagong kasal ngayon na si Melvin at Kayla Mituda. Again, congratulations. Para wala na. So palakpakan natin ang ating bagong kasal ngayon, Melvin and Kayla Mituda. So as long as I live, I love you. But I will
palaging hahawakan iyong mga kamay. Di ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, ay iibigin ka mula noon hanggang ngayon. Mula ngayon hanggang dulo, Ikaw at ako